Paano kung paulit-ulit mo lang na nararanasan ang isang bagay? Ikaw ba'y magsasawa dito o ikaw ba'y maiinis na? O hahayaan mo na lang? Ikaw ba nasubukan mo na ring tanggalan ng karapatan sa sarili mong buhay? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Siyempre kasama nyo na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia at panibagong kwento ang ibabahagi at isishare ko sa inyo for today's video. Sana may live on-cam video pa rin tayo gaya ng mga nakaraang araw, ano? Oo, isang araw ko lang to na-record at oo, ganun pa rin ang damit ng inyong Mama Mia. Hindi na pwedeng magpalit-palit ng damit dahil walang agos ng tubig dito sa amin. Ewan ko ba kung ano nangyayari sa water district namin. Bakit kaya ganon? Anyways, hindi na natin to patatagalin dahil alam kong na-excite ka rin naman. Eto na ang ating tampok na kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami sa atin ang napakagaling manghusga sa buhay ng iba. Marami sa atin ang hindi iniisip kung ano ang epekto nito sa mga taong ating hinuhusgahan at paulit-ulit na pinag-uusapan. Dear Mama Mia, hindi ko po ibinahagi ang kwentong ito para po pagtakpan ng sarili kong mga pagkakamali. Ibabahagi ko po ang kwentong ito para nang sa ganon, maipaabot ko naman sa mga marites sa ating bansa na may epekto sa mga tao ang ginagawa nating panghuhusga sa iba. Alam mo ba kung anong problema sa'yo, Nico? Hindi ako sumagot. Nakaupo ako noon sa isang plastic chair sa labas ng maliit na barangay hall, habang pinagmamasdan ang mga taong nagkakagulo sa harap ko. May mga nakatingin, may mga nagbubulong-bulungan, may mga kunwaring walang pakialam pero halatang hinihintay kung ano ang sasabihin ko. Sa totoo lang, sanay na ako. Sanay na akong pag-usapan, sanay na akong tawaging mayabang, manloloko, babaero, walang pakialam sa pamilya, mayabang dahil may pera, mayabang dahil may magandang kotse, mayabang dahil hindi raw marunong yumuko. Pero ang pinakasanay ako sa lahat, yung marinig ang mga taong hindi naman alam ang buong kwento ko pero buong buo ang kumpiyansa nilang husgahan ako. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa lalaking nasa harapan ko. Si Mang Rudy, barangay kagawad sa lugar namin, kaibigan ng aming pamilya. At isa sa mga taong parang mas alam pa ang buhay ko kesa sa akin. Ang problema sa'yo, iniisip mong dahil may pera ka na, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo, sabi niya. Napangiti ako. Hindi naman ako natutuwa. Napangiti ako dahil may mga pagkakataong mas madaling ngumiti kesa sa makipagtalo sa mga taong wala namang utak. Hindi naman po pera ang pinag-uusapan natin dito, Mang Rudy. Ano pala? Buhay ko. Tumahimik ang paligid. May isang matandang babae sa likod niya ang napailing. Narinig kong bumulong. Talagang ganyan yan. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya umiwas ng tingin. Sa halip, mas lalo niyang ipinakita sa mukha niya ang pagkadismaya. Anak, hindi naman masama ang magsabi ng totoo eh. Napabuntong hininga ako. Una po, hindi niyo po ako anak. Pangalawa, paano naman kung hindi totoo yung sinasabi ng iba? Walang sumagot. At doon ko unang napagtanto na minsan,
Hindi pala mahalaga kung totoo ang sinasabi ng mga tao. Kapag paulit-ulit nila itong sinasabi, unti-unting nagiging katotohanan na yun sa paningin ng lahat. At ako si Nico. Bata pa ako kung ikukumpara sa mga marites sa lugar namin. May sariling negosyo, may sariling bahay, may sasakyan. May perang hindi ko naman talaga kailangang ipaliwanag kung saan nanggaling. At ayon sa buong barangay namin, isa akong lalaking walang direksyon sa buhay. Dahil hindi ako nag-asawa. Dahil marami akong kaibigang babae. Dahil hindi ako katulad ng iba na nasa bahay pa ng kanilang mga magulang. At dahil kapag may ayaw ako, diretsahan kong sinasabi. Simple lang dapat ang buhay ko, Mama Mia. Pero hindi ko alam na sa gabing yun, pagkatapos ng halos 10 taon kong pagtatago sa likod ng isang malaking ngiti, may isang babae na darating para sirain ang lahat ng kwento na ginawa ng mga tao tungkol sa akin. At ang mas masakit, siya mismo ang taong minsan ko ring sinaktan. Kung may isang bagay na mabilis kumalat sa maliit naming lugar, yun ay ang chismis at hindi balita, Mama Mia. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa internet. Mas mabilis pa kesa sa chismis sa group chat. At mas mabilis pa kesa sa katotohanan. Kapag may bagong babae akong kasama sa restaurant, may nakakakita. Kapag may babae akong hinatid pa uwi, laging may mga matang nakamasid at may nakakapansin. Kapag may nag-message sa akin ng gabi at nakita iyon ng isang kapitbahay, kinabukasan, laman na yun ng mga kwento-kwento. At dahil doon nabuo ang reputasyon ko, babaero. Sabi pa nga nila, kaya daw ganito ako. Dahil daw sa babaero ko ring ama. Naman ako raw ang pagkababaero ni Papa. Na dati, lagi daw pinupuntahan ni Mama sa kung saan saang beer house ito inaabutan ng umaga. Babaero, yan ang pinakamadalas kong marinig na description sa akin ng mga tao. Nung una, pinapaliwanag ko pa. Kaibigan ko lang po yun. Business partner po yun. Pinsan ng kaibigan ko. Classmate ko lang dati yan sa kolehiyo. Pero habang tumatagal, napagod na rin ako, Mama Mia. Kaya natutunan kong tumahimik na lang. At nang tumahimik ako, akala ko mawawala ang mga chismis. Diba sa showbiz ganon? Dapat wag ka na lang sumagot. Manahimik ka na lang at kusang mamamatay yung mga chismis na yun. Pero sa lugar namin, hindi ganun ang nangyayari, Mama Mia. Kapag tahimik ka, ibig sabihin, guilty ka. Totoo, kaya mo hindi pinagtatanggol ang sarili mo. Kapag tahimik ka, mas lalo silang naniniwala. Doon ko napagtanto, ganito pala ang mundo, ano? Kapag nagsalita ka, may masasabi sila. Kapag naman hindi ka nagsasalita, may masasabi pa rin sila. Kaya isang araw, sinabi ko na lang sa sarili ko, bahala na sila. Di naman ako magkakapera dyan eh. Yun ang naging prinsipyo ko, Mama Mia. Sabi ko sa sarili ko, gawin ko na kung ano ang gusto ko. Mabuhay ako sa paraang gusto ko. Hindi ako makikipagkompetensya sa iba. Hindi ko rin ipapaliwanag ang sarili ko sa iba. Hindi ko kailangang humingi ng kahit na anong permiso mula sa kahit na kanino. Buhay ko to. Ako dapat ang may kontrol. Ako lang dapat ang makakapagsabi kung ano ang tama at hindi. At sa loob ng ilang taon, gumana naman yon. Hanggang sa makilala ko ang isang babaeng itago natin sa pangalang Irene.
Si Irene ang unang babaeng hindi humanga sa pera ko. At marahil yun ang dahilan, Mama Mia, kung bakit ako ang unang natakot sa kanya. Nakilala ko siya sa isang napakaordinaryong araw. Isang araw na halos hindi nga nababanggit ng karamihan. Araw ng Miyerkules. Wala kami sa isang birthday party. Wala kami sa isang malaking event. Nasa isang maliit na coffee shop ako noon dahil may hinihintay akong supplier. Ang coffee shop na yun ay yung coffee shop na mumurahin lang, Mama Mia. Yung tigta 30 lang ang kape. Ganun. May hawak akong laptop, naka-earphones ako at gusto ko lang noon ay matapos ang meeting na yon at makuha ang approval ng supplier na imi-meet up ko. Excuse me? Hindi ko napansin, Mama Mia, na may tumatawag na pala sa akin. Yun ay dahil naka-earphones nga ako at nakikinig ng musika. Tinapik niya ang mesa ko. Tumingala ako. Tinanggal ko ang isang earphone ko. May problema ba? Wala naman. Bakit ka nga pala nag-e-excuse me sa akin? Gusto ko lang sabihin sa'yo na nasa ilalim ng upuan mo ang bag ko. Ibig sabihin, may taong nakaupo dito. Napatingin ako sa tabi ko. Wala namang bag. Pero nung tumingin ako sa ilalim ng upuan, ay may isang maliit na brown na bag. Kinuha ko yun at binigay sa kanya. Sorry. Gusto mo lipat na lang ako? Hindi na, sa'yo na yan, aalis na rin naman ako eh. Sorry ulit ha, sabi ko. Okay lang. Tumalikod na siya, pero bago pa siya makalayo ay tinanong ko. Hindi ka ba magda-dine in? Huminto siya at tumingin sa akin. Bakit? Wala lang. Curious ka ba? Tanong niya. Medyo. Kasi kung nilagay mo yung bag mo dito, ibig sabihin may plano kang umupo. Wag mo nang alamin. Sabi ko. Sabi niya, tapos ngumiti siya at umalis na. Napailing ako, Mama Mia. Unang beses kong nakakilala ng isang babaeng hindi interesado kung sino ako. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero may itsura po ako, Mama Mia. Hindi naman sa pagmamayabang, pero itsura ko pa lang, alam kong maraming babae na ang magkakagusto sa akin. Siya ang unang babaeng hindi nagtanong ng pangalan ko. Siya ang unang babaeng hindi nagtanong kung may kasama akong girlfriend dun sa coffee shop na yun. Hindi nga niya tiningnan ang mga suot ko. Yung relo ko kasi mamahalin. Yung laptop na dala ko ay galing sa mamahaling brand. Tapos, Mama Mia, parang hindi niya rin napansin ang susi ng kotse ko na nasa mesa lang. At higit sa lahat, nung tinignan niya ako at nagkatinginan kaming dalawa, wala akong nababasang paghanga sa kanyang mga mata. Pero na-challenge ako, Mama Mia. Dapat pala, yun ang unang warning sign para sa akin. Kaya lang sa isang taong katulad ko, sa isang lalaking katulad ko na nakukuha lahat ng atensyon at gusto niya sa mga babae, parang naging challenge yun sa akin. Parang yun pa nga ang unang bagay na nagustuhan ko sa kanya. Makalipas ang isang linggo, hindi ko inaasahan na muli ko siyang makikita. Sa parehong coffee shop, sa parehong oras, sa parehong mesa. At sa pagkakataong yun, ako na ang lumapit sa kanya. Hi, bati ko. Tumingala siya. Hello? Pwede bang makiupo? Tumingin siya sa mga bakanting upuan sa loob ng maliit na coffee shop na yun. Bakit? May hinihintay kasi ako, may meeting ako. Bakit dito ka sa table kung nasaan ako?
May mga bakante pa naman eh. Napangiti ako. Ang hirap mo namang kausapin. Talaga? Parang hindi naman. Sagot niya. Hindi ka kasi friendly eh. Well, kailangan ko bang maging friendly sa'yo? Ha? I mean, wala naman akong dahilan para maging friendly sa'yo, 'di ba? Diretsahan niyang sabi, Mama Mia. Napakasuplada niya kung tutuusin. Walang paligoy-ligoy. Direct to the point. Headshot agad. Kaya natawa ako. Okay, sabi ko pero umupo pa rin ako sa harap niya. Oh, bakit ka umuupo? Hindi kita iniimbitahan ha? Sabi niya. Alam ko. Alam mo pala, bakit ka nakaupo dyan? Hindi ko rin alam. Napailing siya. Ganyan ka ba talaga? Mayabang ka ba talaga? Depende. Depende? Sa ano? Sa kung sino ang nagtatanong, kung paano mo tatanggapin. Napangiti siya ng bahagya at yun ang unang pagkakataon na nakita kong ngumiti siya, Mama Mia. Hindi naman malaking ngiti. Hindi nga rin flirty na ngiti eh. Simple lang. Pero sapat para malaman kong may posibilidad na hindi niya ako tuluyang kamuhian o hindi niya ako tuluyang i-reject. At dun nagsimula ang lahat. Ang totoo, wala naman talaga akong ka-meeting sa araw na yon. Pumunta lang talaga ako dun. Simula nung araw na nakita ko siya, Mama Mia, araw-araw sa parehong oras, pumupunta ako doon. Hanggang sa nakita ko na nga siya. Sa parehong araw. 1 linggo matapos ang una naming pagkikita. Simula noon ay naging madali na ang kausapin siya. Hindi naman mabilisan, hindi rin yung parang pelikula. Unti-unti, nag-uusap kami, kape, mga maikling usapan tungkol sa mga current events ng aming lugar. Mga simpleng lakad, mga tawanan, mga gabing mahahaba ang tawag, at mga bagay na hindi ko kailanman inakalang kailangan ko pala. Isang taong hindi ako tinatanong kung magkano ang kinikita ko. Isang taong hindi impressed sa sasakyan ko nung minsan ay inaya ko siyang gumala kaming dalawa. Isang taong kapag nagkwento ako tungkol sa negosyo ko, ang sasabihin niya lang ay, okay. Hindi yung wow. Hindi yung ang galing mo naman. Hindi yung sana ako rin. Parang hindi siya interesado, Mama Mia. Okay lang ang sinasabi niya. Na minsan nakakainis nga eh. Pero gusto ko. Gusto ko na para bang wala siyang ka-interes sa aking mga negosyo o sa aking pinagkakakitaan. Hanggang sa isang gabi, sabi niya, Nico, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Bakit marami kayatang kaibigang babae? Napangiti ako. Bakit? Jealous ka ba? Ako? Hindi ah. Sigurado? Oo no? Bakit mo tinatanong? Bakit ka interesado? Wala lang. Dahil gusto kitang maintindihan. Napatingin ako sa kanya. Wala ka namang dapat intindihin tungkol sa akin eh. Meron. Ano? Tulad ng bakit parang kailangan mong laging may ibang tao sa paligid mo? Bakit kailangan lagi kang may kasama? Kung wala ka namang kasama, naka-immerse ka dyan sa earphones mo. Bakit parang hindi ka komportableng mag-isa? Hindi ako nakasagot agad sa kanyang sinabi. Dahil tama siya. Palagi akong may kasama. Palagi akong may kausap. Palagi akong may bagong kakilala. Pero hindi yun dahil
Hindi ako sanay na mag-isa, Mama Mia. Hindi yun dahil gusto kong laging may kausap, dahil gusto ko palaging may maipagmamayabang. Ang gusto ko, Mama Mia, ang gusto ko ay hindi naman dahil gusto ko nang maging sentro ng atensyon. May dahilan ako kaya ganun ako. May dahilan ako kung bakit gusto ko laging nakikipag-usap sa tao. Isang dahilan na hindi ko pa kayang sabihin sa kanya. May explanation ba dapat? Kung ganito lang talaga ako? Sabi ko. Umiling siya. Hindi . Anong hindi? Sagot ko. Hindi yan yung sagot sa tanong ko. Ano pala ang sagot? Di ko alam. Ikaw ang tinatanong . Tumayo siya. Pero kapag handa ka nang sabihin sa akin ang totoo, sabihin mo ha? Para naman maintindihan kita. At pagkatapos nun ay umalis na siya. Naiwan akong mag-isa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, Mama Mia, may taong hindi humihingi ng paliwanag. Pero alam kong hinihintay niya ang paliwanag ko. Mama Mia, bago po dumating si Irene, ay may isang babae. Si Leia. Hindi ko siya naging girlfriend. Hindi ko rin siya naging asawa. Pero siya ang babaeng pinakamalapit kong minahal. At siya rin ang babaeng pinakamasakit kong iniwan. 24 years old lang ako noon. Wala pa akong sapat na pera. Wala pa akong negosyo. Wala pa akong sariling bahay. Nakatira pa ako sa maliit naming bahay kasama ang nanay at tatay ko at ang 3 ko pang mga kapatid. Si Leia ang unang taong naniwala sa akin. Wala pa akong maipagmamalaki noon. Noong pamasahe ko lang ang laman ng bulsa ko. Noong nagde-deliver pa ako ng pagkain gamit ang lumang motorsiklo ng kaibigan ko, ay nandun na si Leia. Ang sinabi niya sa akin, darating din ang araw na magiging okay tayo sa mga buhay-buhay natin. At ang lagi kong sinasagot, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit lahat ng pangarap ko. Pero dumating ang araw na kailangan kong pumili. May oportunidad ako noon na magtrabaho sa ibang bansa. Malaki yung sweldo, pero malaki rin ang posibilidad na mawawala sa akin si Leia. Kung kailangan mong umalis para matupad ang mga pangarap mo, umalis ka. Sabi niya. Galit ka ba? Hindi. Malungkot ka ba? Oo. Hihintayin mo ba ako? Mahabang katahimikan matapos niyang marinig ang tanong ko na yon. Hindi ako sigurado. Hindi ko alam, Nico. Tumawa ako noon, Mama Mia. Akala ko biro, hindi pala. Ang totoo niyan, hindi ko nga alam noon kung anong meron sa aming dalawa ni Leia. May nangyayari sa amin. Lagi kaming magkasama, laging magkausap tungkol sa mga pangarap, pero kapag tinatanong ko siya dati kung girlfriend ko ba siya, ang sinasabi niya ay wag muna. Kaya kung tutuusin, hindi naman talaga kami siguro magkarelasyon. Mama Mia, akala ko pagbibiro lang yung sinabi niya sa akin na hindi niya alam kung hihintayin niya ako. Iniisip ko dati wala naman sigurong babae ang magpapagalaw sa isang lalaki kung hindi niya ito mahal, 'di ba? Kaya sumigi ako. Nag-abroad ako, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang mga taon. Nagtagumpay ako. Nakapag-ipon ako ng medyo malaki-laking pera. Nakapagpatayo ako ng negosyo sa lugar namin na naging maganda din naman ang kita. Nagkaroon ng pangalan, nagkaroon ng reputasyon. Pero hindi ko na siya binalikan.
Dahil may isang bagay akong natutunan habang tumatanda ako noon, Mama Mia. Kapag may pagkakataon kang maging malaya, huwag mong ipagpalit yun sa mga responsibilidad. Yun ang paniniwala ko at yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Akala ko kasi dati, Mama Mia, masaya na kapag may pera ka. Akala ko kasi dati ang importante hindi ka magugutom at mabibili mo lahat ng gusto mo. Noong pagbalik ko sa lugar namin at wala na si Leia ay hindi ko siya hinanap. Hindi ko siya tinanong sa kung sino-sino. Wala na akong naging pakialam. Inisip ko baka totoo ngang hindi na niya ako hinintay. Inisip ko na baka totoo ngang wala ng pag-asa sa aming dalawa. Isang Biyernes ng gabi na sa bahay ako nung tumawag si Irene. "Hello, nasan ka?" "Sa bahay lang," sagot ko. "Pwede ba tayong magkita?" "Ngayon?" "Oo." May kakaiba nun sa boses niya. "Okay ka lang ba, Irene? May problema ba?" "Pag nagkita na tayo, tsaka ko na lang sasabihin." Nagkita kami sa isang maliit na restaurant. Tahimik siya buong gabi. Hindi halos kumakain, hindi rin tumitingin sa akin. "Irene, ano ba talaga? Sabi mo, sasabihin mo kapag nagkita na tayo. Nung nagkita tayo, sabi mo umorder muna tayo. Andito na pagkain natin, oh. Ubus ko na nga yung sa akin. Pero yung sayo parang hindi naman nagalaw. May problema ka ba?" Ibinaba niya ang kutsara. May nakita ako. Sabi niya, "Ano?" "Picture." "Anong picture?" Inilabas niya ang cellphone niya at pinakita sa akin. Isang lumang letrato, Mama Mia. Ako at si Leia. Tapos, may isang batang babae. Napakunot ako. "Kanino mo nakuha yan?" "Hindi na mahalaga." "Irene, kanino mo nga nakuha yan?" "Ang mahalaga, Nico, ay sabihin mo sa akin ang totoo." Tumingin siya sa akin. Ayokong maging kabit. Ayokong maging pangalawang babae. Oo, wala tayong relasyon. Pero sa araw-araw nating pagkikita, alam kong papunta tayo doon. Kaya hanggat maaga pa, sabihin mo sa akin, may anak ka ba? Parang biglang nawala ang ingay sa restaurant. Hindi ko narinig ang mga kutsara. Hindi ko naririnig ang mga tao sa paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga. "Wala akong anak, Irene." "Sigurado ka?" "Oo." Sino pala siya?" Itinuro niya ang bata sa litrato. Napatingin ako. Hindi dahil hindi ko kilala ang mukha ng batang yun. Hindi dahil pamilyar siya sa akin. Kundi dahil alam ko kung sino ang batang yun, Mama Mia. At sa sandaling yun, alam kong tapos na ang buhay na pinili kong protektahan sa loob ng maraming taon. Dahil ang batang nasa litrato ay anak ko. At ang mas nakakatakot, hindi alam nung bata na ako ang ama niya. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing yun. Ang alam ko lang, magdamag akong nakaupo sa sala. Patay ang telebisyon, patay ang ilaw, at hawak ko ang lumang litrato. 12 taon. 12 taon kong inisip na tapos na ang lahat. At si Leia ay nakamove on na. Nawala na akong obligasyon. Nawala na akong kailangang balikan. Pero may batang lumalaki nang hindi ko kilala.
at hindi ako kilala. Isang batang maaaring ilang beses nang nagtanong kung sino ang tatay niya. At sa bawat pagkakataon, Mama Mia, may ibang taong sumagot para sa akin. Kinabukasan, pinuntahan ko sa bahay ni Leia. Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. Hindi ko alam kung isasara niya ang pinto. Hindi ko alam kung sasampalin niya ako, pero handa ako. Pagbukas ng pinto ay natigilan siya. Para siyang nakakita ng isang multo. Nico? Pwede ba tayong mag-usap? Matagal siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, 12 taon. 12 taon, Nico. Alam mo ba kung ilang beses kitang hinintay? Napayuko ako. Alam mo ba kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na baka bumalik ka? Na baka nabigla ka lang nung sinabi ko ang tungkol sa anak natin? Wala akong maisagot. Pero hindi ka bumalik, Nico. Akala mo ano, ha? Na ayaw mo na sa akin. Natawa siya. Isang mapait na tawa. Ako pa ba? Ako tong iniwan mo, 'di ba? At doon ko unang naramdaman ang bigat ng isang desisyong matagal ko nang ipinagmamalaking tinatawag kong kalayaan. Na nasaan siya? Nasa school. Anong pangalan niya? Ethan. Huminga ako ng malalim. Alam ba niyang ako ang papa niya? Umiling si Leia. Hindi. Bakit? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Dahil ayokong lumaki siyang iniisip na may ama siyang kaya siyang iwan. Mas masakit yun, Mama Mia, kaysa sa anumang insulto na narinig ko sa buong buhay ko. Sa abroad, kung ano-anong insulto ang natanggap ko dati sa mga boss at mga katrabaho ko. Pero walang papantay dun sa sakit ng sinabi ni Leia. At bago pa man ako makapagsalita ay sinabi niya ang isang bagay na tuluyang nagpabago sa pananaw ko. Hindi kita hinanap. Dahil alam kong ikaw ang maghahanap sa amin. Hindi mo ako hinanap. Dahil alam mong ako maghahanap sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Wala. Ang ibig kong sabihin, darating ang araw na walang magmamahal sa'yo, Nico. Dahil ba dito? Sabi ko at pinakita ko ang larawan sa kanya. Parang hindi siya nagulat dun sa picture na yun, Mama Mia. Sa picture na sinend sa akin ni Irene. Ikaw ba? Ikaw ba ang nag-send dito kay Irene? Gusto mo ba akong gantihan? Sa tingin mo, Nico, dapat ba kitang gantihan? Umalis ka na, Nico. Hindi na kita kailangan. Pero gusto kong makilala ang anak ko. Gusto mong makilala ang anak mo? Bakit ngayon lang? Bakit wala ka nung hinarap ko ang lahat ng kahihiyan? Bakit wala ka nung naging komplikado ang lahat? Bakit wala ka nung mag-isa kong hinarap ang lahat ng panghuhusga ng mga tao? Bakit nung sinabi ko sa iyong buntis ako? Bakit hindi ka na nagparamdam? Dahil ba, Nico, hindi na ako karapat-dapat sa'yo kasi mayaman ka na? Leia, hindi sa ganun.
Hindi sa ganun? Bakit ngayon mo lang ako hinanap? Bakit ngayon lang na nalaman na ng babae mo ang tungkol sa akin at sa anak mo? Inamin mo ba, Nico? Inamin mo ba sa kanya ang nangyari? Inamin mo ba sa kanya ang lihim nating dalawa? Natigilan ako, Mama Mia. Pinagtabuyan ako ni Leia. Wala akong nagawa kundi ang umalis. Habang nasa kotse ako ay nagbalik ang lahat ng mga alaala ko. Ang mga alaala namin ni Leia. Ang mga alaala tungkol sa aming dalawa. Mama Mia, nakilala ko si Leia. 3 taon ang tanda niya sa akin. Nakilala ko siya dahil sa isang liga ng basketball sa barangay namin noon. Isa siya sa mga nandun para umasikaso. Kilala si Leia sa lugar namin. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil sa kanyang reputasyon. Si Leia, Mama Mia, ay sinasabi nilang kirida o kabit ng aming kapitan. Ang asawa ng kapitan namin noon ay nakaratay na sa higaan dahil may malubhang sakit. Marami ang nagsasabi ng mga masasamang bagay tungkol kay Leia. Si Leia ay isang babaeng anak ng mahirap. Isang babaeng hirap na hirap din sa buhay. Kaya naman, nung nagkaroon ng pagkakataon na matulungan niya ang kaniyang mga nakababatang kapatid, na maialwan kahit papano ang kanilang buhay, kahit na mali, kahit na marumi, at kahit na kahusga-husga sa paningin ng iba, ay ginawa niya. Oo, Mama Mia, totoong naging kirida ng kapitan namin si Leia. Naging magkaibigan kami matapos ang liga. Lingid sa kaalaman ng lahat, lagi kaming nagkikita ng patago. Tuwing gabi, lumalabas si Leia. Lumalabas siya sa bahay nila. Kasi tuwing umaga ay nandun siya kay kapitan. Tuwing gabi kami ang magkasama. Lagi kaming nangangarap. Ako noon ay nangangarap ng buhay na kasama siya. Nangangarap ng isang magandang kinabukasan kung saan ay pipiliin ko siya at pipiliin niya ako. Lagi niyang sinasabi dati na kapag maayos na ang buhay namin, iiiwan na niya si kapitan. Pero hindi naging ganun kadali dahil mahirap din ako katulad niya. Kaya nga nung nagkaroon ng pagkakataon na makapag-abroad ako, ay kinuha ko ang pagkakataon na yun. Ang totoo niyan, maging ako sa sarili ko ay hindi sigurado kung ano ba talaga kami ni Leia sa isa't isa. Basta ang lagi niyang sinasabi, kung saan may magandang kinabukasan, dun daw siya, Mama Mia. Kaya ako nagsumikap magkaroon ng magandang kinabukasan. Nung umalis ako ng bansa, ay punong-puno pa ako ng pangarap. Punong-puno pa ako ng pag-iisip na siguro magiging maganda ang buhay namin ni Leia. Pero 3 buwan lang ako sa ibang bansa, Mama Mia, nung mabalitaan ko mula sa nanay ko ang napakalaking iskandalo. Ang mayaman po ay ang asawa ni kapitan. Anak po siya ng mga mayayaman sa lugar namin. At nung nagbuntis si Leia, naging usap-usapan sa lugar namin na anak ni kapitan ng pinagbubuntis niya. Kaya nagkaroon ng malaking kaguluhan. Isa sa mga anak ni kapitan ang nagsumbong sa tiyahin niya. At yung tiyahin naman niya yon ang nagsumbong sa mga magulang niya, sa mga magulang ng asawa ni kapitan tungkol sa ginagawang milagro nito. Naging napakalaking eskandalo yun dahil nga
Kapitan siya. Asawa pa siya ng isa sa mga pinakamayayaman sa lugar namin. Mama Mia, binatikos si Leia. Nang sabi, halos daw batuhin ng itlog at ng kung ano-ano pa ang bahay ni na Leia. Tinawagan ako ni Leia. Sinabi niya sa akin na anak ko yung pinagbubuntis niya. Pero natakot ako noon, Mama Mia. Natakot ako dahil sabi ng nanay ko, lumayo-layo daw ako kay Leia. Napag-alaman ko na close kayo ng Leia na yan, ha? Wag na wag ko lang talagang mababalitaan na kasali ka sa iskandalong ito, Nico. Baka atakihin ako sa puso, pati ang tatay mo. Wag na wag kang papatol sa mga masasama at mga maruruming babae gaya ni Leia. Habang nasa abroad ako, Mama Mia, inisip ko, totoo nga bang anak ko yung pinagbubuntis ni Leia? Baka naman ginawa na lang niya akong scapegoat para matakasan ang eskandalong kinakaharap niya. Mama Mia, alam mo ba, kinaladkad pa si Leia ng kapatid nung asawa ni Kapitan. Naging napakagulo talaga. Sa sobrang gulo ay napilitang umalis sa lugar namin ang pamilya ni na Leia. Habang nasa abroad ako, kinalimutan ko si Leia. Habang nasa abroad ako, sinabi ko na magsusumikap na lang ako para sa sarili ko, para sa mga magulang at pamilya ko. 3 taon matapos akong nasa abroad pa rin noon, ay nakatanggap ako ng isang message sa social media account ko. Picture ng isang batang lalaki na sa tansya ko ay 2 taon noon. Anak mo nga pala, anak mong inabandona mo. Mama Mia, unang tingin ko pa lang sa bata, hindi ko na maipagkakailang anak ko siya. Unang-una, may larawan akong kamukhang-kamukha niya. Pangalawa, kumalat din dun sa lugar namin na nagpabasektomy na pala si Kapitan. May mga naniwala, may mga hindi. May mga sinasabing chismis lang daw yun. Hanggang sa pati sina Kapitan ay lumipat na rin ng ibang lugar. Hindi ko na lang pinansin yung mga usap-usapan na yun. Maging yung bata ay hindi ko pinansin. Ang ginawa ko, yung nag-message sa akin, blinak ko dun sa social media account ko na yun. At hindi pa nga ako nakontento, gumawa ako ng panibagong social media account kung saan nakapribado at kung saan nakajumble yung letters ng pangalan ko. Ayoko nang mahanap ako ni Leia. Ayoko nang mahanap ako ng nakaraan ko. Hanggang sa nito na nga, nagkaroon ako ng interes kay Irene. Nagkaroon ako ng interes na magkaroon ng panibagong babae sa buhay ko. Kaya lang, Mama Mia, yun ang nangyari. Nahanap ni Leia si Irene. Dahilan para makapagpadala siya ng letrato kung saan inedit niya, Mama Mia. Nandun ako sa larawan. Lumang larawan namin yun ni Leia. Kilalang kilala ko yun eh. Pero naisingit niya doon yung bata. Yung batang hindi ko kilala. Akala ko pagkatapos ng 12 taon ay natakasan ko na ang responsibilidad na yun. Akala ko, Mama Mia, hindi na ako hahabulin ng bangungot ng aking nakaraan. Pero mali ako. Maling-mali ako. Dahil eto na, dumarating na nga yung bangungot para sa akin. Para bang hinanap ako. Para bang naghantay lang ng tamang pagkakataon. Pero Mama Mia, nung makauwi ako galing sa bahay ni na Leia, ay dun ko napagtanto na parang gusto kong makilala ang anak ko. Pero paano?
Paano ako magpapakilala sa bata? 11 taon na siya. Malaki na kung tutuusin. May isip na. Hindi ako basta-bastang magpakilala at sabihin, "Hay anak, ako ang tatay mo." Hindi pwede yon dahil hindi niya ako kilala. Hindi ako pwedeng basta-basta pumasok sa buhay niya dahil bigla akong nagising sa katotohanan. Kaya nagsimula ako sa pinakamahirap na bagay para sa isang taong sanay makuha ang gusto niya. Naghintay ako. Sa labas ng school, nandun ako. Pero hindi ako lumalapit. Pinapanood ko lang siya. Nakita kong lumabas siya kasama ang mga kaibigan niya. May backpack, may hawak na bola ng basketball. Tumatawa siya. At sa isang segundo parang bumalik ang oras. Nakikita ko ang sarili ko nung kaedaran ko siya. Parehong-pareho ang paraan ng paglalakad namin. Pareho ang paraan ng pagngiti. Pareho ang pagkiling ng ulo kapag nakikinig. Napahawak ako sa dibdib ko. Doon ko naintindihan, Mama Mia. Ang laki ng pagkakataong nawala sa akin dahil lang sa takot ko. Ang laki ng pagkawala ng pagkakataon na makasama ko ang anak ko dahil lang ayoko ng iskandalo. Hindi ko magawang lapitan ang anak ko. Nakatingin lang ako. Makalipas ang ilang minuto ay may tumapik sa balikat ko. Nung lingunin ko, Mama Mia, ay nagulat ako dahil si Irene ang nasa tabi ko. Akala mo ba hindi mo kilala yung bata? Akala ko ba hindi mo siya anak? Bakit ka nandito? Bakit mo siya tinitignan? Irene, ano kasi? Anong ano kasi? Tapatin mo nga ako. Anak mo ba talaga yung batang yun? Mama Mia, hinila ako si Irene. Pinapasok ko siya sa loob ng kotse at sabi ko dun kami mag-usap. Oo, interesado ako kay Irene. Oo, totoong naiisip ko na baka nga kami ang tinadhana sa isa't isa. Pero nung makita ko na ang anak ko, Mama Mia, hindi na ako sigurado. Hindi na ako sigurado kung ano pa ba ang gusto ko. Irene, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Ano kasi? Yung batang yun, ang totoo, anak ko talaga. Mama Mia, dun ko nakita ang ibang side ni Irene. Akala ko relax lang siyang klase ng babae. Akala ko chill lang siya. Akala ko hindi siya apektado sa kahit na ano. Pero nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. So ano ngayon kung anak mo siya? Tigilan na nga natin to. Ayoko kasi sa lalaking may anak na eh. Ayoko sa lalaking katulad ng tatay ko. Irene, please. Irene, please, gusto kita. Gusto mo ako? Talaga? Oo, gusto kita. Nararamdaman mo naman siguro yun, 'di ba? Paano ako makakasigurong hindi ka babalik sa nanay nung bata? Paano ako makakasiguro na hindi mo siya pupuntahan? Na wala nang mangyayari sa inyong dalawa? Irene naman, 12 years na yun eh. 12 years na kaming hindi nagkita. Ngayon lang dahil sa bata. So pinuntahan mo siya. Magiging katulad ka rin pala ng tatay ko. Pagkatapos anakan ng nanay ko ng 3, bumalik dun sa ex niya dahil may anak silang 2. Irene, hindi naman ako ang tatay mo. Kung pagbibigyan mo ako, sisiguraduhin ko sa'yong ikaw ang priority ko. Sige. Nagulat ako sa sagot niya, Mama Mia. Ano? Sige. Pagbibigyan kita. Patunayan mo sa akin na ako nga ang priority mo.
Patunayan mo sa akin na ako ang first choice mo. Simula nung sabihin yun ni Irene, Mama Mia, ay nagkagulo-gulo na ang aking isipan. Sa totoo lang, gustong gusto ko na makasama ang anak ko. Gustong gusto ko na makilala niya rin ako bilang ama niya. Pero inisip ko noon, siguro naman, magugulo lang ang buhay ng bata. Siguro naman, makukomplikado lang ang lahat. Kaya hayaan ko na lang. Pero palihim kong kinontak si Leia. Sabi ko sa kanya, susuportahan ko ang anak namin. Kaya lang Mama Mia, naging napaka-ma-pride ni Leia. Ayaw niya. Hindi raw siya tatanggap ng suporta mula sa akin. Wag na raw akong magpapakita sa bata. Kahit anong pilit ko, ayaw ni Leia. At si Irene naman, Mama Mia, ay tila isang lawin. Nabantay sarado ako. Social media passwords ko, kinuha niya. Passwords ng cellphone ko, kinuha niya. Pati bahay ko, kumuha siya ng susi para sa kanya. Mama Mia, pinagbigyan ko si Irene sa lahat ng nais niya dahil gusto ko siya. Pero minsan, nararamdaman kong nakakasakal na. Lumipas ang ilang mga buwan. Akala ko maayos na kaming dalawa ni Irene. Hindi na rin ako kumukontak kay Leia. Pero sa totoo lang, paminsan-minsan pumupunta pa rin ako sa paaralan ng bata para matignan at makita siya. Hanggang isang araw, pumunta ako sa paaralan pero hindi ko siya nakita hanggang sa nakauwi na lahat ng estudyante. Sa pangalawang araw, ganun pa rin. Sa pangatlong araw, ganun pa rin. Namiss ko na makita ang anak ko kahit mula sa malayo, Mama Mia. Kaya lang, pinigilan ko ang sarili kong kontakin si Leia. Pinigilan ko ang sarili kong magtanong tungkol sa anak namin. Hanggang sa makalipas ang 3 linggo. Isang bisita ang bumulaga sa akin sa bahay. Isang hindi ko inaasahang bisita. Si Leia, Mama Mia. Mugtong-mugto ang mga mata niya. At parang namamaga din ang mukha niya. Pati ilong niya. Halatang galing sa matinding pag-iyak. Leia, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Alam mo sigurong ayaw na ayaw kong lumapit sa'yo, diba? Ayaw na ayaw kong makita ka pa. Pero wala akong ibang pagpipilian, Miko. Nasa ospital ang anak natin. Nasa ospital si Ethan. Ano? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Mama Mia, nagka-dengue ang bata. Malubha na dahil napakatagal bago nalaman ni Leia na dengue na pala yun. Akala niya normal lang na lagnat. Napabalik-balik na lagnat hanggang sa dumugo na nga ang ilong nito. Nung dumugo ang ilong niya, doon na nataranta si Leia. Mama Mia, dinala agad ni Leia ang bata sa ospital at doon nalaman na dengue na pala ito. At ang mas matindi, napakaraming dugo ang kailangan. Kailangan na siyang abunuhan ng platelet dahil masyado nang mababa. At Mama Mia, napakamahal daw ng gagastusin. Walang pag-aalinlangan kung sinamahan si Leia sa ospital. Nakakalimutan ko na nga na may usapan pala kami ni Irene na magkikita dahil magdi-date kami sa araw na yon. Nasa ospital kami. Hindi ko na namalayan na ang cellphone ko ay naiwan ko pala sa kotse. Inasikaso ko agad ang babayarin sa mga ospital. Lahat-lahat. Nagpakuha na rin ako ng dugo para may ipang dagdag abono ng dugo sa anak ko. Mama Mia, hanggang sa makalipas ang halos 24 oras nung naideklara ng doktor na ligtas na ang anak ko. Kailangan nga lang na obserbahan pa siya ng ilang araw.
Nung malaman ko yun, ay tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. At tsaka ko lang naalala ang cellphone ko, maging si Irene, Mama Mia. Nagbigay ako ng ekstrang pera kay Leia. Ayaw na sana niyang tanggapin pero nagpumilit ako. Sabi ko kumain siya at magpahinga. Babalik ako kinabukasan. Kailangan ko lang ayusin si Irene. Pagdating ko sa kotse ay patay na ang cellphone ko. Ang alam ko ay full charge yun. Siguro tawag ng tawag, chat ng chat at text ng text si Irene. Agad akong umuwi ng bahay. Pero pagdating ko, kahit madilim sa loob ay nagulat ako dahil may biglang nagsalita sa gitna ng dilim. Buti naman at umuwi ka pang magaling kang lalaki ka. Pagbukas ko ng ilaw ay nakita ko si Irene. Nakaupo, naka-cross legs at cross arms. San ka ba galing ha? Siguro sumama ka dun sa babae mo, no? Dun sa nanay ng anak mo? Irene, please. Anong please? Sagutin mo ang tanong ko. Nakalimutan mo ang date nating dalawa. Inindiyan mo ako, ni hindi mo ako tinext, ni hindi mo ako ininform. Tapos ngayon, ikaw pang makikiusap na para bang ikaw yung pagod na pagod? Sige, aminin ko. Oo, magkasama kami ni Leia. Nung narinig niya yun, Mama Mia, ay parang naging ibang tao si Irene. Parang nag-transform ang mukha niya. Agad siyang tumayo at sinugod ako at pinagsasasampal-sampal ako. Ni hindi man lang niya hiningi kung ano ang eksplanasyon ko kung bakit kami magkasama ni Leia. Sa gitna ng pananakit niya sa akin ay sinabi ko ang totoo. Sabi ko nagkasakit ang anak namin at kailangan ko siyang puntahan. Doon na nag-hysterical si Irene. Umiyak siya ng umiyak habang patuloy pa rin niya akong hinakampas sa dibdib. Sabi mo, ako yung priority mo, 'di ba? Sabi mo hindi yung anak mo na yon na bastardo. Irene, nag-aagaw buhay ang anak ko. Pero nangako ka, ako ang priority mo. Mama Mia, dun ko nakita ang tunay na katauhan ni Irene. Dun ko nakita ang tunay niyang anyo. Hindi siya yung Irene na nakilala ko. Yung chill na babae. Yung walang pakialam. Napaka-possessive niya. Nakakabaliw ang ka-possessiveness niya. At sa gabing yun ay wala akong nagawa kundi ang hiwalayan siya, Mama Mia. Pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Akala ko simpleng banta lang yun. Akala ko wala lang yun. Pero nagulat ako, Mama Mia. Dahil kinabukasan, may isang eskandalo na ang kumalat dun sa Facebook group ng aming barangay. Letrato ko. Letrato namin ni Leia. Yung letrato na pinadala ni Leia na edited. Na nandun ang anak namin. Binakalat niya yun, Mama Mia. At doon nagsimula ang mga usap-usapan. Hindi ko pa nga alam nung una kung hindi ako pinuntahan ng nanay ko. Maagang maaga ay sinugod ako ng nanay ko sa bahay. Agad niya akong kinumpronta. At wala akong ibang nagawa kundi ang aminin ang totoo. Sinabi ko sa kanya ang totoo tungkol sa anak ko. Mama Mia, halos magwala ang nanay at tatay ko. Naungkat na naman ang iskandalo ni Kapitan at iskandalo ni Leia. Kawawa naman si Kapitan, napagbintangan pa nga. Ang totoo, yung malanding Leia pala may iba ding lalaki. At ito pang lalaking to na napakababaero. Napakawalang niyang lalaki, iniwanan yung mag-ina niya. Mama Mia, wala akong kaalam-alam noon tungkol sa chismis na kumakalat kung hindi lang dahil sa mama ko.
At muntik pa ngang atake ng mama ko nung nalaman niyang totoo. Pero nung sinabi kong nasa ospital ang anak ko, dun sila kumalma. Agad naming pinuntahan si Leia at ang anak ko sa ospital kasama ang buong pamilya ko. Dun ko pinakilala ang anak ko, Mama Mia. Siyempre si Mama hindi agad tinanggap si Leia. Nagalit siya dahil nadamay ang pamilya namin sa iskandalo. Ang sabi pa niya wala daw siyang pakialam kung mahirap kami. Ang importante daw sana ay malinis yung reputasyon namin. Pero sinabi ko kay Mama, aanhin naman namin yung tingin sa amin ng ibang tao kung ang sarili naming kadugo ay aming mapabayaan. Tapos na ako dun, Ma. 12 taon kong inabandona ang anak ko dahil sa takot kong mahusgahan at sa takot kong masira ang pangalan ng pamilya natin. Ayoko nang maulit yun. Paglipas ng araw ay natanggap din naman yun ni Mama. Pero hindi yun ang pinakamahirap, Mama Mia. Ang pinakamahirap po ay yung pagtanggap sa akin ng anak ko. Hindi naging madali. Napakatagal na panahon. Kung ano-anong eksplanasyon ang binigay ni Leia sa kanya. Maging ako, Mama Mia, ay paulit-ulit din na humingi ng tawad sa anak ko. Halos isang taon bago niya matanggap ng tuluyan na ako ang ama niya. Si Irene naman ay galit na galit pa rin. Kung ano-anong paninira pa rin ang sinasabi niya sa Facebook tungkol sa akin. Pero wala na akong naging pakialam. Doon ko na-realize, Mama Mia, na ang babaeng iniwanan ko ay siya lang pala ang natatanging babaeng kailangan ko. Makalipas ang ilang buwan mula nung tanggapin ako ng anak ko, ay doon ko na rin muling niligawan si Leia. Nung una ay ayaw din niya sa akin. Ayaw niya na maulit pa ang eskandalong namagitan sa amin. At sabi niya, Mama Mia, hindi daw ako nararapat o hindi daw siya nararapat para sa akin. Ang dapat daw para sa akin ay isang babae na walang halong kahit na anong iskandalo sa buhay. Pero pinatunayan ko kay Leia na mahal ko siya. Pinatunayan ko sa kanya na nagsisi ako sa pang-iiwan ko sa kanya. Pinatunayan ko sa kanya na hinding-hindi na mangyayari ulit yun. At sa ngayon, buo na ang pamilya namin. Naikasal na rin kami ni Leia nung nakaraang taon lang at ngayon ay buntis na siya sa pangalawa naming anak. Marami pa rin ang tumataas ng kilay. Marami pa rin ang nagchichismis at nagpapakalat ng kung ano-ano tungkol sa amin. Pero kung may natutunan ako sa buhay, Mama Mia, yun ay huwag nang pahalagahan ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang tungkulin at responsibilidad mo. At ang mahalaga, masaya ka sa mga bagay na ginagawa mo at wala kang inaapakang ibang tao. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay naintindihan ninyo ang pagkakakwento ko sa storya ng buhay ko. Hanggang dito na lamang, Nico. Medyo naguluhan nga ako dun, Nico, sa totoo lang. Medyo naguluhan, pero later part, na-gets ko rin naman. Grabe naman talaga yung mga mga komplikasyon ng buhay ninyo. Sa huli kayo pa rin pala ni Leia sa isa't isa. At ito nga sinasabi nila na do not judge the book by its cover. Tignan mo nga yung si Irene, medyo parang walang pakialam sa yaman niya, parang chill na uri ng babae, parang relax lang. Parang hindi siya takot na mawalan. Pero nung nakilala, dun pala lumabas ang tunay na katauhan. Yun talaga, dapat may mga ligawan stage, may mga stage talaga na kikilalanin nyo muna ng maigi ang isa't isa bago kayo humantong sa mga pang-lifetime na desisyon. Paano na lang kung hindi ginawa ni Leia yung picture na edited? Di sana hindi mo malalaman ang totoong kulay ni Irene, di ba? Paano kung naikasal kayo gaya nung una mong plano na siya na ang babaeng pakikisamahan mo habang buhay? Ano na lang kaya ang mangyayari o nangyari, 'di ba?
Well, anyways, the universe saved you from that kind of woman. Sana palagahan mo na si Leia at palagahan nyo na ang isa't isa, maging ang inyong pamilya. Yun ang pinaka-importante dyan. Anyways, bago tayo magpaalam, hello muna ako sa atin pong mga kasuki na mga subscriber na andito para sa atin. Maraming salamat. At sa lahat ng ating mga members, thank you very much for staying and for being with us. Hello ako kay Ejiri Kalope, maraming salamat, ang pinakabago nating member. Kung mali po ang pagkaka-pronounce ko ng pangalan mo, paki-correct po ako ha. Pero sa susunod na linggo pa ito mako-correct dahil alam niyo na, advance ang ating recording. Ay din ako kay Evelyn Kawit, kay Rico Sedanco, Ernesto Boys, Miriam Gutierrez, Freaky, Rose Arevalo, Colleen Bueno, Kimber Dudes Balyador, Rosal Macdolor, Abdullah Wahab, hi din kay Gimaras Girl, kay Benson Boysers, Mac Dax, kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, mag-hello din ako dito sa ating mga kasuki na mga subscriber na kahit hindi man natin members dahil hindi magawang magpa-members sa kung anumang dahilan, nandito naman palagi para sa atin. Maraming salamat, Charlene Baclocan, Elizabeth Lagunday, Aksa Heliana, Christina Season, Marietta Yoto, Alcura Ukit, maraming thank you. Hi din kay Chrislyn Cabael, Charlene, hello din ako kay Inconsigna Monralban, kay Marvy Montecilio, Christina Season, hello din ako kay Rose Santiago, maraming salamat din kay MJ Lu, maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig at nagmamahal sa atin. Thank you so much po. Kung may sarili po kayong kwento ng inyong buhay na nais nyo pong i-share sa atin, ay nako, all you have to do is to email that to us at mamamiacdo0317@gmail.com. Yung mga maiiksing kwento, ang plano ko po ay gawin yung shorts or YouTube shorts. So, antayin nyo na lang po, ha? Okay? Hi ako kay Mia Laginab. Maraming Lagindab. Mia, tama ba? Or Mia Lagindab. Hindi ko alam kung tama ba ang pronunciation ko. Hello din kay Lobelia Tuling, kay Simply Wells, Linda Abinales, maraming salamat kay Richard Parr, hello din. Jeloui Paglinawan, hi din ako kay Emelita Ramos, maraming salamat din kay Kevin Angelo, maraming salamat Raymond Dalapad at Rico Sedanco, Emelita, Harley, thank you very much sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming thank you. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod nating kwento. Paalam sa inyong lahat. Mwah! I love you all. Byeers!